Hi guys! Welcome back to my channel again. Ayan, dating routine, daily routine, walking. Workout ulit tayo guys. So parang nakasanayan ko na guys na pag naglalakad ako yan, kausap ko kayo. Para di ako di ako mabilis maglakad. Kasi pag may kausap ako medyo mabagal. Ayan. So nandito ako sa labas ulit, nag-walking. Ayan, kanina galing kami pala dun sa sa store, dun sa may grocery store. Kami ni asawa kasi may binili kami kasi kahapon nakalimutan kong bumili ng ginger kasi di ba masama yung pakiramdam ni husband. So bumili ako ng ginger. Kanina pumunta kami dun sa dun sa tindahan, and then bumili din ako ng yung paracetamol pa yata yun, paracetamol or Advil. Kasi paubos na yung Advil na binili ko galing Dubai. So, hiyang naman siya dun. So, sabi niya, bili ulit tayo. Ay, ang ganda ng weather, guys. Oh, mainit. So, sarap maglakad. So, yan nga, guys. Kanina nung pumunta kami dun sa pumunta kami dun sa dun sa may tindahan. Kasi dun sa grocery store na yan, meron, dun may malit na box, mailing box. Kung gusto mong magpadala ng ng boxes or sulat, so meron sila doon counter. So kanina nang pumunta kami, nung nag-walking lang kami, sabi ni husband sa akin, mamaya papaalala mo sa akin, sabi niya, paalala mo sa akin mamaya pag nandun na tayo sa sa tindahan, paalala mo sa akin kaya na bibili tayo ng stamp. Sabi niya, okay, bibili tayo ng stamp. So, sabi ko, aanhin niya yung stamp. And then, sabi ni husband, aanhin mo yung stamp. Sabi ko, basta, bibili tayo ng stamp, paalala mo sa akin. Yun na nga guys, nung nandun na kami, muntik ko pang maalala. Ay, hindi, maalala pala. Muntik kong makalimutang ipaalala sa kanya. Nung palabas na kami, sabi ko, hoy, yung stamp pala. Sabi ko, bili tayo ng stamp. Nakalimutan din niya. So, bumalik ulit siya sa loob. Bumili ng stamp sa counter. Then, nilagyan niya yung stamp. So, sabi ko, ano yan? Sabi ko, may dala-dala siyang envelope, white envelope. Yun, yung white envelope na yun. Yung ipapadala niya dun sa main office na parang mga insurance, something like that. May insurance or basta sa sa main office sa city, sa Stockholm. Nakita ko doon, Stockholm naka-address para sa main insurance. So, tinanong ko kung ano yun. Kasi hindi ko alam na ginawa pala niya yun. Hindi ko nakita na nag-fill up siya ng form, nag-prepare siya ng ganun na form. Hindi ko alam kasi hindi ko nakita siguro. Ginawa niya yun nung maaga. Ganun kasi si husband pagdating sa mga ganyan na confidential, hindi niya pinapakita sa akin. Minsan ko may ginagawa siya. Basta magugulat ka na lang, sasabihin niya sa'yo. Di yun. Sabi ko sa kanya, ano ba yun? Sabi ko, anong laman yan? Tapos yung sinabi niya, nagulat talaga ako guys. Yung sinabi niya sa akin, alam mo kung anong laman dito? Sabi niya, hindi mo man sinabi sa akin. And then sabi niya, na pera mo to. Sabi niya, sabi ko, anong pera? Hindi naman ako humingi sa'yo ng pera. Sabi ko sa kanya. Kasi alam nyo guys, hindi kasi talaga ako humihingi ng pera sa asawa ko. Siya na lang yung kusang nagbibigay sa akin. Kasi kahit papaano, meron naman akong ipon yung pag-abroad ko. Ayan, nag-abroad ako. Nag-ipon-ipon din naman ako. Sa kahit papaano, meron naman akong ipon. So, hindi ako naghingi sa asawa ko. Siya talaga yung, nagbibigay sa akin. Tapos, bigay din siya sa pamilya ko. Yun. Di, sabi niya, pera mo. Sabi ko, paano pera? Tapos yun, na-explain niya sa akin kung anong laman ng na yun, yung envelope na yun. Sabi niya sa akin, alam mo to, yung envelope na to, nangalay yung sangkap ako. Yung laman nito, sabi niya, yung pala, nilagay niya yung pangalan ko na, nilagay niya yung pangalan ko sa insurance. Ayan, ninunuhan niya ako ng sariling insurance. Pag yung may mga parang accident insurance, ganun. And then, meron din siyang nilagay yung yung beneficiary niya na yun nga,
yung mga pension niya, mga ganyan, mga pension niya. Tapos yung mga ari-arian niya, mga ganon. Inano niya sa akin. Kala sabi ko, ala, gulat talaga ako. Sabi ko, ala, di naman ako nag-ano guys talaga. Di naman ako nag-expect talaga na ganon sa husband. Sabi ko, ala, nahiya talaga ako. Ewan ko ganon siguro pag hindi kayo nagde-depend sa asawa nyo. Hindi kayo sanay. So parang mahiya kayo, no? Tapos nahiya talaga ako. Sabi niya, oo. Tapos sabi niya, nilagay kitang ano. Yung lahat nga, beneficiaries niya lahat-lahat. Kaya sabi ko, ala, surprise talaga ako guys, no? Hindi ko talaga expect yun na gagawin ni husband sa akin. Kasi alam nyo yung ibang lahi, ibang kalahi ni husband, mga ganyang lahi, na ano, na babasa ko sa group, na pag ikinasal kayo, mga ganun, or pag nandito ka na sa Sweden, pag kinasal kayo, or pag nandito ka na, parang yung iba, parang ayaw nilang ipamana yung mga ari-arian nila sa'yo. O di kaya meron silang yung pinapaperma na yun nga, bago ka nila asawain o bago ka pumunta dito, parang ganun. Meron silang pinapapirma na yun nga, hindi mapupunta sa'yo yung mga naipundar nila, mga ganun. Yung ganun ba? Pero yung ginawa ni husband kanina talagang nagulat talaga ako guys. Hindi ko talaga na-expect na gagawin yun ng asawa ko sa akin. Ganun talaga. Kasi ang ano ko lang naman sa asawa ko, kasi yung sobrang pagkabait niya sa akin, tama na yun guys. Yung mabait siya sa akin, nalagaan niya ako, tapos pati yung pamilya ko, mahal-mahal niya yung pamilya ko. So parang pinaka-importante talaga sa akin yung tanggap niya yung pamilya ko, yung mga magulang ko, mga ganun. Yun ang importante sa akin. Di ba importante sa akin yung kayamanan guys, kasi lumaki naman ako sa hirap. Hindi naman ako nag-ano sa yaman-yaman na yan. Kaya yun guys, ang dami ko nang nakwento sa inyo tuloy. So ganda ng panahon ngayon, hindi malamig, mainit, kaya nag-hoodie ako. So pauwi na ako kasi medyo malayo na yung nalakad ko. Pauwi na, and then sasakyan tayo sa sasakyan, gilid-gilid naman sa sasakyan ito. Laki-laki ng sasakyan niya kasi ano yung panggang sa gilid. So pauwi na ako guys. Kanina pala nagtapon ako ng basura nung lumabas ako, tapos hindi ko lang musang i-shoot yung basura na yun, kasi ano yun, toilet na basura pala yun. So tinawagan ko pa yung husband ko, sabi ko, uy, saan ko lalagay ito, sa papel ba or ano? Sabi niya, hindi, meron dyan yung malapit sa door dyan, kasi sinusunog yan. Sabi ko, okay, muntik na ako magkamali, kasi dito guys, pag nahuli kang nagkamali sa pinaglagyan mo ng basura, mape-penalty ka. Kaya pag hindi ako sure, tinatanong ko talaga yung asawa ko pag hindi ako sure sa mga ganyan. So ayan, malapit na ako sa bahay. And then today pala, pagluluto ako ng shawarma, kasi na-miss daw ni husband kumain ng shawarma. So meron naman kaming kebab dun, so yun yung lulutuin ko, yung kebab shawarma. Ayan, so malapit na ako sa bahay. So ayan guys, kita na lang tayo sa bahay mamaya, gawa ko ng kebab shawarma. So now we're gonna make shawarma. Magluto kami ng shawarma guys, kasi gusto kumain ni Mr. ng shawarma. So meron kaming kebab shawarma, and then lagyan namin ng fries, soft fries, and then with the tomato, kamatis, pickles, cucumber pickles, and lettuce. Yun ang ano namin. I thought you turn it on. Di pa? I did turn it on. Oh. But I put 100, no? Ano? Oh, it doesn't matter. It doesn't matter? No, it's just for activating the It's on already? You want salmon? Yeah. This vegetables. This? Huh? Yeah. Can you put this up, Papa? Yes. After that. This is clean. It's good. Tomatoes. One. Oh yeah, I use the old one. Okay, one tomato. Tomato.
pickles. Pickle. I want the pickles. Yes. Yep. Pickles. We got pickles, guys. See. Hmm? Oh, enough. Think? No, maybe. Oh, this one. Lettuce. May lettuce kami dito. Lagyan ko ng lettuce. Ha? We had over tomato. No, this is new one. You want to try this one? Hmm? You want to try it? What's that? This one. You bought in the market? That's not for shawarma. No, but it will be yummy. No. No, no, okay. Don't mix it na, ah. Don't mix it na. And we have here the pickles, guys. Cucumber, pickles. And this is the kebab. Kebab. Yummy. Sarap. Masarap pag maraming pickles, guys. Bigyan natin ng maraming pickles. Water for that, no? Papagod. Why you won't put it there? So, ito yung aming vegetables, guys. Then, yung aming bread. Then, nantay na lang namin yung, oh, you're so big. We have fries there. Ang lalaki, guys, pakita ko sa inyo. Ang lalaki ng hiwa. Kala ko maliliit. Oh, ang lalaki. Sobrang laki ng french fries namin ni husband. Akala ko maliliit lang yun. Laki pala. So, I'm gonna put this inside now. Yeah? Okay. And we have this. This is what we're gonna use for the sauce. Caesar
Caesar dressing. It's yummy. Okay now? So yun na guys, our shawarma is ready. So we have this one, bread, and then the veggies. Mainit. This one, and then our fries. And we're gonna use this sauce. So, kain tayo. Say, kain tayo, Papa. Kain tayo. Yum, yum. Yum, yum.